Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkomisyon ng bagong barko ng Republika ng Pilipinas, Tubataha, kasabay ng pagdiriwang ng ika-100 at 15 anibersaryo ng Philippine Coast Guard. Ang ulat mula kay Sweden Velado. Sweden? Kasi bagamat inulan ng malakas kanina ay tuloy pa rin nga ang pagdiriwang ng anniversary ng Philippine Coast Guard o Tanod Baybayin ng Pilipinas na pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Port Area Manila bilang panauling pandangal. Matapos yung naging invocation ay formal ng binuksan ni Rear Admiral William Melad ang programa sa pamamagitan ng maikling pambungad na pananalita bago ito dumako sa pinaka-highlight ng programa, ang pagkomisyon sa bagong barko ng Republika ng Pilipinas, Tubataha. Isa itong multi-role response vessel na ginawa at nagmula pa sa bansang Japan. Gagamitin ito hindi lang para sa maritime security kundi maging marine environmental protection. Taglay nito ang makabagong features gaya ng fire monitors, night vision camera at bulletproof navigational bridge. Kasunod nito ay formal na rin inanunsyo kung sino-sinong Coast Guard officials ang mga naatasang mga laga, gumamit at magpatakbo ng bagong sasakyang dagat. Binigyang parangal at pagkilala rin ang 17 Coast Guard officials na nagpakita ng natatanging serbisyo nito sa ahensya at publiko. Mayroong individual, unit at special awards. Samantala, muli namang binigyang diin ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati na ang pinaka-focus ng kanyang pamahalaan ngayon ay illegal drugs, human trafficking at terrorism. Pero pinakamalalaan niya rito ang problema sa ipinagbabawal na gamot kung saan umabot na nga sa 3 milyon ang tinatayang bilang ng mga drug pusher at drug user sa bansa. Kaya naman inanunsyo niya rin na sa 15 ng Oktubre ay magbubukas na ang mega drug rehabilitation sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ito ay para sa mga drug surrenderies. Nabanggit na rin ng Pangulo na noong ika-26 ng Setyembre ay sumulat na pala ito ng liham sa UN Special Rapporteur upang imbitahan ito sa bansa at imbestigahan ang di umano'y extrajudicial killing, subalit wala pa itong natatanggap na response mula sa UN. Bukod sa Pangulo Kasi, kabilang din sa VIP guest, sina AFP Chief of Staff Ricardo Visaya at Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhime Ishikawa. Para sa PTV News, Sweden Velado.